Yung sabi niya doon sa image niya, light daw ng world. So kung madilim ang buhay ng iyong pamilya at ikaw ang liwanag doon, I tell you, yun yung calling mo. Magliwanag ka sa bahay nyo, magliwanag ka sa company nyo, magliwanag ka sa campus nyo, magliwanag ka sa business nyo, or sa trabaho mo. Our topic for today is protocol. Galing, no? Ang ganda, no? All of us are thinking in the word protocol. Dapat yan, P-R-O-T-O, tapos C-O-L, no? So usually, yan naman talaga dapat, no? Pag sinabing pro, ibig sabihin, hindi ka anti. Amen? Salamat sa lima. Wala akong kausap. Pag sinabing pro, hindi ka anti. So pag sinabing protocol, ibig sabihin, gusto mo yung calling. And habang nilalakaran po natin itong ating pong series, no, na starting point, dahil maganda na lahat po tayo dito sa church, talagang patuloy na lumalalim. And one of the call of our church is revival. Everybody say revival. Ang tawag nga sa atin ng iba, PhD. You know, PhD? Prophetic, Healing, and Deliverance. Anong pathetic? May narinig akong pathetic. Hindi pathetic, prophetic. Prophetic, Healing, and Deliverance. Hello? Amen. Yan po talaga yung takbuhin ng church po natin. Hello? We prophesy, we heal the sick, and cast out demons. Hello? And that is our call. Iano po natin yan. Ibubulalas po natin yan. Ang turning point, mahilig manghula. Tayo po ay nagpa-prophesy. Hello? Tayo po ay naghahanap ng may sakit para pagalingin. Kahapon may lumapit po sa akin yung kapatid ni Pastora Bilen. Sabi niya, maligalig yun eh. Matindi yung nakakita ka na nakamag-anak mong walang hinto ang bibig. Merong ganun, di ba? Yung ratatatat, ganun. Pero pag sabi nga, pag daw, pastor, pag ikaw kausap, mahinahon eh. Sabi sa akin ganun. Pagharap ko dun sa kanya kahapon, sabi niya, pastor, alam mo, nung pinag-pray mo ko nung unang punta mo dito, yung severe ng pain sa colon ko na delikado na nga, sabi ng doktor, alanganin na buhay ko. Pero alam mo, nung pinag-pray mo, natapos, gumaling. Sabi niya, hindi na sumasakit, wala na akong nararamdaman. Gano'n ng katagal yun, pastor. Hanggang ngayon, hindi po ako inaabala ng sakit na yon. Sabi niya, hindi na ako bumalik doon sa doktor na yon. Baka naman gusto itapyasin yung kanyang bituka. Gumaling, sa biyaya ng Panginoon, ang galing. Sabi mo sa katabi mo, ang galing ni Lord. Amen? So, iyan yung ating pong nilalakaran. At the same time, deliverance. Pag sinabing deliverance, naghahanap po tayo. Hindi po talaga tayo naghahanap pala. May mga pumupunta pala sa atin na may mga kargado at the same time gustong ma-delivered. Amen? Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung calling ng church natin yon, gagawin mo yon. Amen? At dito sa church, wala po tayo ditong superstar mentality. Na kapag, teka, may kilala ako, kargado, hilahin natin si pastor. Hindi, ikaw na mismo pumunta doon. Ba't mo pa ako idadamay? Ikaw na mismo pumunta doon. Kasi bakit? Kaya mo na yon, kapatid. Paano kung that time may pinapalayas din akong demonyo? Tapos ikaw, may humila sa'yo para magpalayas ng demonyo. Ikaw naman, ayoko. Mas magaling si pastor. Patay, hindi gano'n, wag. Hello, wala po tayong maliit na Holy Spirit at yun nasa akin, malaking Holy Spirit. Kasi yung iba, iwan ko may timbangan. No? Yung 1 kilo lang yung anointing ko eh. Kulang pa eh. Hindi ganon mga kapatid. All of us are anointed. Sabi mo sa katabi mo, anointed ka. Huy, anong disappointed? Hindi disappointed. Anointed. Lahat po tayo anointed. Lahat po tayo ay may kapangyarihang binibigay ang Panginoon. Amen. Amen. Let's go to our protocol. Lahat po ba tayo dito pro sa ating pong calling?
Salamat, Lord. Salamat, sila po ay pro sa kanila pong mga calling. Okay, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, sabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations, baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag sinabing baptizing in the Father, ibig sabihin, baptize these people in God's family. Everybody say, God's family. Pag sinabing baptize in the Son, ibig sabihin, baptize in God's identity. Everybody say identity. Pag-uusapan po natin yan. Pag sinabing baptize in the Holy Spirit, ang ibig sabihin po niyan, baptize in God's authority. And at the same time, power. Everybody say power. And teach them to obey. Everybody say obey. In everything I have commanded you. And surely I am with you always. Ano pangako ng Panginoon? I am with you always. To the end or to very end of the age. Amen. Napakaganda ng scripture. So ang protocol, kung ikaw ay ayon sa calling na ibinigay sa iyo ng Panginoon, please listen. Every one of us has a purpose. Kanina, ang ganda po ng ating pong discipleship class. Attend po kayo mga kapatid. Napakaganda. Kung wala kayong planong mag-ministry, okay lang din naman. Pero umattend po kayo ng discipleship class. Malalim ang teaching. Amen. Kanina, ano po kami sa klase at isa sa napag-usapan po namin is one of the reason why you are here. Plano. Everybody say plano. In English, purpose. O layunin kung bakit ka narito. Naitanong mo na doon sa katabi mo, bakit ka kaya narito? Amen. Why am I on earth? Bakit ba ako nandito sa mundo? Maraming nagtatanong niyan. Amen. Ngayon, meron pong isa na napakagandang reason. Tingnan niyo po ha. Tinapon si Satanas, makinig maigi, tinapon si Satanas sa lupa. Yung lupa na yung without form. Are you there? Yung mga estudyante, babalik lang ako. I believe naman mas maano niyo po ito. No? Without form yung lupa in accordance to Genesis chapter 1. Without form. Ang tanging meron lang ang lupa ay tubig at lupa. Na walang form. Nagkaroon ng form nung sinabi ni God, by His word, ang sabi niya, magkaroon ng hangin, magkaroon ng halaman, magkaroon ng isda, magkaroon ng mga hayop, and so, at nagkaroon nga. Hindi natin namamalayan yung lupa na without form and with form, makinig maigi, yung lupa na yon, doon tinapon mismo si Satanas yung kaaway natin, yung kaaway ni God. So doon itinapon. Ang matindi, ang reason kung bakit tinapon si Satanas, makinig maigi, ang reason is, gusto niyang agawan ng trono ang Diyos at gusto niyang gayahin ang Diyos. Hello, in the book of Isaiah, ganun po yung sinabi. Kaya pinatapon ni God si Satanas sa lupa. Bakit? Gusto siyang gayahin. Ang malupit, tingnan nyo po, makinig maigi. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 26, and let us make man in our image after the likeness of God. Naandun si Satanas. Doon siya tinapon, tapos doon nilikha ang tao. Doon nilikha ang tao kung saan doon tinapon si Satanas. Nakita niyo yung reason? Ang galing eh. Ang galing. Ang galing. Bakit? Tingnan niyo po ha, hindi ba alam ni Lord yon? Bakit ganun si Lord? Bakit doon kanya ginawa sa kung saan tinapon niya si Satanas? Bakit? Para ipakita kay Satanas na yung gusto mo, dito sa tingnan mo yung katabi mo, diyan sa katabi mo binigay. Yung gusto ni Satanas, diyan sa katabi mo binigay. Yung image ni God, sabi niya, let us make man in our image after the likeness of God and let them have dominion. Imagine mo, yung same dominion in a Hebrew word, kapag sinabing dominion, yung authority na meron ang Diyos sa kalangitan is the same authority na ibinigay niya para ikaw magkaroon naman ng authority dito sa lupa. In short, tinapon si Satanas sa lupa, ang malupit, wala na nga siyang authority sa langit. Pagdating sa lupa, napiling niya hari siya, wala pa rin pala siyang authority. Ang tindi kasi bakit? Yung authority binigay kanino? Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sa'yo. Hello, nakuha po natin.
So kung binigay ng Diyos sa katabi mo, ang galing ng Panginoon. Ang purpose mo pala, isa sa purpose mo, mang-asar kay Satanas, hindi si Satanas ang mang-asar sa'yo. Hello? Asar yon. Kamote Q, banana Q, gusto ko yun ah. Eh bakit binigay dun sa tao? Kaya nakuha po natin, kaya si Satanas tuso talaga eh, nakaka-penetrate. Everybody say penetration. Nakaka-penetrate si Satanas eh, paano? Wala siyang authority eh. Walang authority si Satanas, gayon sa'yo binigay yung authority. Ano gagawin ni Satanas? Gagamitin niya yung authority mo. Wala pong authority si Satanas eh. Kaya nakaka-penetrate si Satanas. Why? Because of you. My life has changed. Eh ano ba plano ng Panginoon? Ito plano niya eh. Plano ng Diyos na ang mundo mabalot ng kanyang kaluwalhatian. Ano sabi ni Habakuk? My glory will cover the earth as the waters cover the sea. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa mundo. Kasi bakit? Naandyan yung mga kamukha niya, naandyan yung mga kapareha niya. Alam nga namang isama niya si Satanas. Ang dami. We have 7.9 billion people in the world. Nakita niyo po? Ilang tao? 7.9 billion. Sa Pilipinas, ilan? 112 million. Ang bilang ng mga tao po dito sa Pilipinas. Ang dami. Hello? Ang dami. 7.9, dun ka na lang, 7.9 billion people. Yung 7.9 billion people, image ni God. Yung 7.9 billion people, image ni God. Yung mundo ba papangit ng papangit? Kasi ang mindset natin, yung nakikita natin literal, yung nakikita natin sa realidad, ay ang mundo papangit na ng papangit, pa-worse na ng pa-worse. 7.9 billion people, image ni God, papangit ng papangit. Gusto niyo po ng good news? Sa 7.9 billion, sabi po ng datos, 4.3 billion na po ang born again. 4.3 na po ang Kristiyano. Ang dami na nun. Sabi mo sa katabi mo, papangit? Hindi. Paganda ng paganda. Amen. Paganda ng paganda. Ang buhay ko kay Kristo. Alam niyo katang yan? Ang buhay ko kay Kristo. Hindi niya nila inaabot. Ang buhay ko kay Kristo'y ganito. Alam niyo yung kantang yon? Paganda ng paganda, payaman ng payaman. Diba? Binigyan pa talaga na ako ng echo. Nakuha po natin, ang ganda ng plano ni Lord sa mundo. Sobrang ganda ng plano ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda ng plano. Ang daming tao ayaw maglingkod sa Diyos kasi bakit? Kasi bakit? Naniniwala sa deception eh. Na wala silang saysay. Maraming tao naniniwala doon sa reality. Iba yung reality sa truth. Pastor, paano ko masasabing si Lord ay mabuti? 50 pesos lang yung laman ng bulsa ko. Ang buti ba nun ni Lord? Buti nga may 50 pesos kape. Pakitignan yung katabi mo. Ikaw, sabi, tanong, magkano? Baka nga walang laman yung bulsa ng katabi mo eh. Napansin ba natin? Alam nyo ang buti ng Panginoon. Sobrang buti ni Lord. Sabi ni Tito Ricky, lagyan mo naman. Hello, nandiyan pa po ba tayo? Amen. Ang buhay natin kay Kristo, paganda ng paganda, pakinis ng pakinis. Payaman ng payaman, pabango ng pabango. Amen. Ang sarap po ng ganon. Ito lagi kong kinikwento, paulit-ulit ako. Wala naman ako ibang maikwento kundi buhay ko. Nag-start po ako 50 pesos. Sa ministry, 50. Pagkakasyahin mo sa isang linggo, 50. Hello, sino dito? Dati uso. Kapag naglingkod ka kay Lord, dapat full-time. Full-time? Full-time, 50 pesos, ang palingkit eh. Ano 50 pesos sinasabi mo? Hello, nandiyan pa po ba tayo? Alam mo, ayaw ko magpastor. Kasi bakit? Ganun nga yung mga nakikita kong pastor eh. Amen? Ang init-init, mga naka-long sleeve. Mga naka-kurbata, ang lalaki ng Bible. Ayoko magpastor. Ang corny. Yak, yung itsura. My God, ang mga sapatos, lakos. Ayoko magpastor. Kasi ang mga sapatos, lakos eh. Nakanganga. Hiwalay na yung suwelas dun sa balat. Di ba?
Tapos makikita na ng mga kapatiran, biglang maglalabas ng pera, nakagoma, di ba? Tapos nakita kasi, uy, pastor, nganga na yung sapatos mo, nilabas yung perang, kapal, nakagoma, kinuha yung goma, tapos binigay. O, pastor, ito goma, o. Itali mo sapatos mo. Lupit. Ayaw mo na tuloy maglingkod sa Diyos. Ang pangit. Di ba? Pastor, paano yon? Sinasabi mo na ang mundo paganda ng paganda at gusto ng Diyos, mabalot yan ng kanyang kaluwalhatian. Hello? Bakit? Alam mo, hindi imposible kung papaltan mo ang laman ng iyong utak. Alam niyo yung 50 pesos, ang galing ni Lord, minultiply niya. Hanggang sa magmultiply. Ang sikreto, tingin po sa akin saglit, gusto mong i-bless ka ni Lord? Magmahal ka sa Panginoon. Mahalin mo si Lord. Kapag minahal mo si Lord, makikita ng mga tao, mahal niya si Lord. Be-bless ko to. Amen. Hello. May mga kakausapin si Lord para i-bless ka. Ang ipag-pray mo lang, yung kinausap, sumunod agad. Amen. Kasi maraming kinakausap si Lord, nagdadalawang isip pa. So, ipag-pray mo na yung kakausapin ni Lord, sumunod agad. Diba? Lord, yung kinausap mo, ay, wala ako kinausap mo na eh. Lord, sumunod siya nawa agad. Amen? Magmahal ka lang kay Lord. Ano po ba itong isa sa desire ng Panginoon sa atin? Tignan po natin to. Sabi niya, Matthew chapter 6, verse 9 and 10. Ang galing talaga nito. Sabi niya, pray then like this. Everybody say, pray. Oh, yes, sa fasting nyo, ito ba prayer nyo? Ang sabi niya, Ama, sumasalangit ka, sambahin ang iyong pangalan. Sabi niya, hallowed be your name. O ano, ang ginawa mo nung nagpapast ka? Pengi noon. Pengi ka agad. Pengi ka agad. Hello. Ba yung Panginoon naging pengi noon na? Sabi niya, manalangin kayong kagaya na ito. Diyan mo naman ang papuri muna ang Diyos. Sabihin mo naman yung tatay mo na, gwapo mo Lord. Tindi. Pogi, walang kapantay. Hello, di ba gano'n naman talaga? Sino dito, tatay, may anak ka? Ang sarap di ba, pag sinabi ng anak mo, Pa, you look so good. Handsome. Anong sasabihin mo sa anak mo? Tara, saan mo gustong pumunta? Ganon ka agad si Carlos, ang lakas niyan. You know, Papa, you're so pogi today. Really? Yes. Yes, Papa. You're so pogi, I'm pogi, and Lucas pogi. Sabi niya gano'n. Okay, anak. What do you want? Mapapatanong ka kaagad eh. Hello? Hindi mo pa sinasabi gusto mo kay Lord. Promise. Amen. Sabi niyo, maglambing ka naman muna. Simulan mo sa paglalambing. Lord, napakatindi ng iyong presensya. At ito isa sa gusto ko sa sinabi ni Jesus, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi niya, Lord, mangyari yung langit dito sa lupa. Na-imagine mo yan? Ini-imagine ko yung 7.9 billion people. Ini-imagine ko sila na lahat sila mag-pray ng ganyan. Sabog ang mundo. Hindi sa matinding tribulation. Sabog ang mundo saan? Sa matinding kaluwalhatian ng Panginoon. Matindi yan, kapatid. Imagine mo yung lahat ng anak ng Diyos. Tapos sabi ni Jesus, you are the light of the world. Imagine mo, yung sabi niya doon sa image niya, light daw ng world. So kung madilim ang buhay ng iyong pamilya at ikaw ang liwanag doon, I tell you, yun yung calling mo. Magliwanag ka sa bahay nyo, magliwanag ka sa company nyo, magliwanag ka sa campus nyo, magliwanag ka sa business nyo, or sa trabaho mo. Are you there? Yan ang plano ng Panginoon. Ang ganda eh. Kasi bakit? Yung langit gusto ng Panginoon bumaba doon sa company. Amen? Gusto mo na mahalin ka ng trabaho mo. Dalhin mo si Lord doon. Hindi yung ikaw lang yung nagmamahal sa trabaho mo. Mamahalin ka nila pag may Kristo sila sa puso. Pag namatay ka, makikipaglibing lang yan, pero hindi yan sasama. After mo mawala, mag-hired ng iba. Di katulad ng Panginoon. Di ba? Grabe, amen. Sabi mo sa katabi mo, maganda plano ni Lord.
Sabi ng Panginoon, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Now, tingnan po natin ito. Lahat po tayo may calling, pakitignan na katabi, sabi mo sa katabi mo may calling ka. So kung may calling ka at gusto mong sumunod, sino dito gustong sumunod? Sabi ng Bible, sabi niya, obey. Teach them to obey. Everybody say obey. So may obedience. Now, sa pagsunod natin sa Panginoon, doon sa kanyang pinagagawa, papunta doon sa kanyang pinagagawa, mga kapatid, meron po tayong kailangang dalhin. Kailangan may dala ka kapag susunod ka sa nais na ipagawa ng Diyos. Hello? Ay, kamusta yung PowerPoint ko? Okay po ba? Okay naman. Yeah, ganda. Diba? Kailangan may dala. Everybody say dala. Susunod ka, wala kang dala. Hello? Di ba sabi ni Lord, Pastor, kapag humayo ka, huwag ka magdadala ng lukbutan. Iba yun. Iba tinutukoy ko. Hello? Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat mong dalhin. Are you excited? Amen. Hindi yung lukbutan. Lukbutan ba? Lalim ng lukbutan. Lagi. No, talagang pag pinanganak ka talaga ng mga 1980s, talaga alam mo na yun. Amen. Lukbutan. Luggage. Kailangan may dala ka. Kasi hindi pwedeng wala. Lalo't lalo na kung may nakakilala ka sa Panginoon, iba kapag meron kang Diyos. Amen. Now, ano ang dapat mong dala? Number 1, bring your authority. Are you excited? Grabe, no? Rawr! Pambihira, may calling ka, tapos mukha kang kuting. May calling ka, mukha kang tuta. Sabihin sa'yo ng demonyo, ang cute-cute mo. Pagtripang ka nun, paglaruan ka nun. Now, dapat may authority ka sa pagsunod mo sa kalooban ni Lord. Amen. Hindi ka dapat takot. Ano yan? Authority to bind the enemy. Authority to heal the sick. Authority to release God's kingdom. Ano daw? Magpalayas ng demonyo, wasakin ng demonyo, no? Pahirapan, no? Alisin yung nagpapahirap sa'yo, magpagaling ng may sakit, and then mag-release ng kingdom ni Lord. Everybody say kingdom. Pag sinabing kingdom, ang ibig po sabihin niya, kingly dominion. Kingdom. So, iyan yung i-release mo, yung dominion ng hari. Yung paghahari ng hari. Amen. Are you excited? Sige, tingnan po natin. Number 1, authority to bind the enemy. Are you excited? Talagang kargado. Ah! Are you there? Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang ganyan? Hindi naman mukhang conjuring yung katabi mo. Teka, baka mukhang ganyan, ha? Tignan mo to. Ano authority? Please listen. Ganda ng topic natin ngayon. Enjoy na enjoy ako dito habang inaaral ko to eh. Mark 16:17. And these signs will accompany those who believe. Sino dito mga believers ni Christ? Come on, say amen. Believers ka ni Christ. Kung believers ka ni Christ, ano yung susunod sa'yo? Pera, hindi pera. Hello? Amen. Kasi ang iniisip nila kapag na kay Lord ka, pera ka agad eh. Hindi. Pag sumunod ako kay Lord, pag bless ako ni Lord, bibigyan ako ng mansion ni Lord, bibigyan ako ng house and lot ni Lord, bibigyan ako ng kotse ni Lord. Ayan, yung iba namamali ng dampot na kapag na kay Lord, blessing ka agad. Yung pera, dulo na lang po yun kung iisipin. Pero tingnan nyo po ito, authority to bind the enemy. Kapag believers ka ni Lord, sabi niya dan pag believers ka lang Hindi naman niya sinabing, these signs will accompany those who have an office of the pastor, office of the prophet, apostles, and so and so. Hindi naman ganoon Ang sabi niya, those who believe, sapat na naniniwala ka kay Jesus. Amen? Ang sabi niya, you can cast out demons. My God, kapag believers ka ni Lord, makita ka pa lang ng demonyo, kinikilabatutan na siya. Ay, ano daw? Kinikilabutan. Amen? Kapag nakita ka ng demonyo, nanginginig siya sa takot kasi believers ka ni Christ. O anong nangyayari? Imbis na siya yung lumabas, ikaw yung palalabasin. Hello? Yung ba tipong, demonyo, labas! Labas! Pag di ka lumabas, ako lalabas. Ganon? Hindi ganon. Amen.
Amen. May natinan akong deliverance no, sabi ng demonyo doon sa pastor. Bakit mo ako pinalalabas? Magkakampi tayo. Sabi ng demonyo doon sa pastor. Hello? Napalunok ako ng tubig. Ay, nanlaway pala. Sabi ko, Diyos ko, tika, baka ako, Lord, re-repent muna ako, baka mamaya may makita siya sa akin. Hindi pwede. Hello? Mga demonyo pa naman, mas Diyos pa. Lalo na, hindi ng takot mo. Are you there? In my name, sabi ng Panginoon, in my name, you can cast out demons. Please listen. I want you to have this kind of authority na hindi na ituro ng marami noon. Kapatid, makinig maigi. Ikaw ang magpapalayas ng demonyo, hindi ikaw ang aalisan ng demonyo. Listen, ikaw, ang sabi ng Panginoon, ikaw ang magpapalayas. In my name, you will cast out demons. Eh, ba't ikaw ang aalisan? Please listen. You are in the image of God, after the likeness of God. Ang buhay mo ay pinanahanan ng presensya at banal na Espiritu Santo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang buhay ko walang ibang pwedeng manahan, kundi si Lord lang. Si Lord lang ang pwedeng manahan sa akin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala kang karapatang kargahan ng demonyo. Si Holy Spirit lang ang pwedeng sumapi sa'yo. Hello? Wala nang iba. Huwag mong hahayaang maging ganyan ang itsura mo. Papayag ka. Ang pangit niyan. Ini-imagine ko, no? Ini-imagine ko ganyan itsura ko. Ang hirap talaga. Lord, ayoko. Parang awa mo na, Panginoon, ayoko maging ganyan ang mukha ko. Pakicheck yung mukha ng katabi mo. Ang ganda niyan. Ang gwapo niyan. Papayag ka. Kainis. Sabi mo sa katabi mo, promise, kapatid, ang ganda mo. Halagang IP. Ang ganda ng katabi mo, hindi pwedeng sapian yan ng demonyo. Hindi pwede. Ang sarap ng delivered ka talaga. So kapag may ganyan, palayasin natin. Sa buhay natin, huwag mong tanggapin. No, wasakin mo. Ikaw demonyo ka, wala kang karapatan sa buhay ko. Mais ka, labas! Ganyan, palabasin mo. Amen. Kaya nga dinugtong hindi ko alam kung bakit Ang galing no? Tinatanong ko si Lord, Lord, bakit mo dinugtong? They will speak in new tongues. Bakit hindi old tongues? Hindi, alam niyo, malikot ang utak ko minsan pag nagbabasa ng Bible Bakit sinabi dyan ni Jesus na kapag believers ka, they speak in new tongues, but hindi old tongues? Ibig sabihin, may binago si Lord. Hello? Ibig sabihin, may binago si Lord. At ito, tingin po sa akin saglit. Alam ba ni Satanas ang lengguwahe ng kalangitan? Yes! Galing siya dun. Galing si Satanas sa langit alam niya ang lengguwahe? You know what Jesus mean? Lord, nag-gets nila. You know what Jesus mean? They will speak in new tongues. Yung hindi alam ni Satanas. Mag-i-speak ka ngayon nang hindi alam ni Satanas. Hello, galing siya dun Kaya pag nag-speaking in tongues ka, automatic, hindi alam yan ni Satanas. Hindi nga alam ng mga theologian yan Titirahin nila demonic daw, demonic. Hindi nila alam. Bakit? New tongues nga Bago. Magbibigay ako ng bago, sabi ng Panginoon, kapag believers ka. Dinugtong niya sa demonyo. Pagkatapos mo magpalayas ng demonyo, you'll speak in new tongues. Amen? Hindi old. Kailangan kong ayusin kasi si Satanas, alam niya lingwahe. So kung alam niya lingwahe, kailangan kong ayusin, babaguhin ko para yung mga anak ko, pag pinalayas siya at lumapit sa akin, di ba? Mapapahuram ang bababa ka. Hindi alam ni Satanas ngayon. Hala, ano sinasabi niya? Tika, hindi ko alam yun Wala sa dictionary ko Wala sa Bible school yun Hello? Are you there? Number 1 presence si Satanas doon sa School of Theology. Next one. Authority to heal the sick. Next, Mark 16:18. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. And they will lay their hands to the sick, and they will recover.
makakapagpagaling ka ng may sakit. Sabi mo sa katabi mo, makakapagpagaling ka ng may sakit. Ang dami na nating kwento ng healing. So, hindi na po tayo pupunta doon. Amen? Hello? Ito gusto ko to. Authority to release God's kingdom. Everybody say God's kingdom. Ang ganda ng picture, no? Nagre-release talaga siya ng sakra yan. Chakra. Times 2, times 2, times 2. Talaga, no? Amen? Are you? So, may authority ka to release God's kingdom. Ano daw yon? Nagre-release ka ngayon ng power ni Lord. Amen? Sabi niya, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Hirap ka sa anak mo, ilay hands mo, ipag-pray mo, Lord, magbabago buhay ng anak ko. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Lord, kinakalagan ko lahat ng pagpapala, pumunta sa pitaka ko, pumunta sa bulsa ko, pumunta sa bank account ko. Lord, yung lahat ng pera ng korap ngayon, pumunta sa mga tunay, Panginoon, na dapat makatanggap, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen? Sabi nga ng Bible, the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. And you are the righteousness of God. Amen. Lord, lahat ng pera ng mga kinukurap ngayon, Lord, transfer sa mga anak mo, sa pangalan ni Jesus. Yun ang sabi ng Bible the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Sabi mo sa katabi mo, i-declare mo na. I-declare mo na, mapunta sa'yo. Amen? Totoo ang money miracle. Hello, amen. Totoo yung provision ni Lord. Totoo na ang Lord talaga nagbibigay ng matindi. Hallelujah, nandiyan pa po ba tayo? Amen? Now, ano pa to? Next, tignan po natin to. Bring your dedicated heart. Sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, sa panawagan ng Diyos, dalhin mo puso mo. Anong puso, anong klase ng puso dadalhin mo sa Panginoon? Yung dedikadong puso. Yung puso na tumitibok para sa Panginoon. Yung may tapang na harapin. No, yung mga hindi mo nalalamang gagawin. Kasi maraming tao gustong sumunod sa Panginoon kapag alam nila yung gagawin nila. Mga kapatid, hindi po ganun ang pagsunod sa Panginoon. Hello, maraming surprises kay Lord. Na kapag sumunod ka, akala mo may pera ka. Hello? Amen? Nung sumunod ako, akala ko bibigyan ako ng allowance. Sabi nung church namin, bibigyan kita ng allowance, food allowance. Meron kang food allowance, pastor. Ay, Brother Iman. May food allowance ka, bibigyan ka namin ng pamasahe, bibigyan ka namin ng ganito, ganire. Alam mo, sa biyaya ng Panginoon, walang natupad. Kasi sabi nung admin ng church, man, pasensya ka na ha, mababa collection ngayon . Walang natupad. Magtutupad na lang kaya ako. Nakuha po natin, wala, ang dala ko lang, dedikadong puso. You need to bring your dedicated heart. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Wag mong tignan ng pera. Wag mong tignan ng pera pag naglingkod ka kay Lord. Kasi yung iba ayaw maglingkod kasi walang pera. No, maglingkod ka kahit walang pera. Si Lord ang bahala. Mahalin mo si Lord ang bahala. Siya magpo-provide para sa iyo. Amen. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Hello. 'Di ba ano pa hindi alintana ang lahat ng pang-personal na comfort. Imagine mo, nung nagsimula ako maglingkod sa Panginoon, ni deodorant, hindi ako makabili. Oh yes! Amoy ang het di 20 ka. Promise. It won't let you down sa sarili mo. Pero yung ibabagsak sa tindi ng presensya mo, imagine yung baho ng kilikili mo. Pero hindi . Naglingkod ako, akala ko mahal ko si Lord . Yung pala, dapat talaga mahal mo si Lord. Amen. And even hininga mo, pababanguhin ni Lord. Hello. Aba, nung naglingkod ako sa Panginoon, doon lang yata ako nakaranas na magpalinis ng ngipin. Di ba? Ganun pala yun, no, kapag nagpalinis ka ng ngipin, para may buhangin sa bibig mo. Ang kapal pala ng tartar mo. Si Lord pala bahala. Edi lahat. Amen. Inayos ng Panginoon. Imagine no, dating kalbo to. Ngayon may buhok na. Di ba? Sabi sa akin ng sabi lagi ni Carlos sa akin kapag tinatanggal ko, nililinis ko. Oh my God, Papa, it's shining morning star. Grabe. Amen, pero tignan nyo naman. Hello? Magmahal ka kay Lord, si Lord bahala. Dalhin mo yung puso mo na mahal mo si Lord. Si Lord bahala sa iyo. Aayusin niya lahat sa iyo. Amen. Aayusin niya mula ulo hanggang paa. Pag nakisatanas ka, mula ulo, mukha kang paa. Amen. Ganon ang buhay kapag may
Diyos. Aayusin niya lahat. Amen. Ano pa, pag naglingkod ka at sumunod ka sa calling mo, dalhin mo pamilya mo. Walang maiiwan. Dalhin mo pamilya mo, kahit mga kaapu-apuan mo. Natutuwa po ako sa aking pong mother-in-law. No po, lahat dala. Amen. Hindi siya papayag na siya lang talaga yung nasa Panginoon. Lahat dadalhin niya. Amen. Kasi bakit? Ayun ang masarap na ipamana. No, bukod sa ari-arian o kung ano man, ang sarap na ipamana sa iyong anak, sa Diyos. Hello, yung meron silang Panginoon sa buhay. Kasi yun yung talagang magdadala sa kanila sa maayos. Amen. Kapag may calling ka, dalhin mo pamilya mo. Maganda pag yung pamilya mo kasama mong nagtataas ng kamay. Hello. Kasama mong nagwo-worship. Kasama mo silang nagpupuri sa Panginoon. Di ba? Ang ganda, no? Ganong buhay. Amen. Dalhin mo sila sa Panginoon. Kasi kapag dinala mo ang pamilya mo, yan yung number one, malaking konstitusyon sa Pilipinas o sa buong mundo, ang pamilya. Ang mundo na walang pamilya, hindi yan mundo. Mahalaga sa Diyos ang pamilya. Kung mahalaga sa Diyos ang pamilya, wawasakin ng demonyo ang pamilya. So papayag ka? Huwag kang papayag, dalhin mo sila sa mission mo. Dalhin mo sila sa calling mo. Kasi bakit? Sila ang tutulong sa'yo. Ang ganda ng word sa akin ni Carlos. Wala akong ibang testimony, kundi anak ko eh. Alam nga naman si Lucas, di pa nagsasalita. Nyam, 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 nyam. Gano'n na sasabihin niya sa akin. Di si Carlos na. Si Carlos yung nagsasalita eh. Sabi ni Carlos sa akin, sabi niya, you know, Papa, when I am old, I will become a millionaire. Grabe. Lakas ng pananampalataya. Bigo, anak, yes, I agree. Yes, I agree. Amen. Anak. Tapos sabi niya, Papa, I will help you. Di ba? Hindi mo dinala kay Lord. Sabihin niya sa'yo, Papa, I will destroy you. I will make your life miserable. Ganon ang sasabihin niya sa'yo. Hindi. Papa, when I am old, I will become a millionaire and I will help you. Di ba? Grabe. Nakikita niya kung paano ginagawa namin sa church. Di ba? Ano? Ay, sasabihin niya, Papa, where are you going? You're going to your job? You're going to the church? O kasi alam niya pag anak, I'm going to my job. Where? In the church? Yes, in the church. Okay, Papa, when I am old, I am become millionaire and I will help you. Parang alam niya pag pastor wala talagang pera. Amen? Hello? Nakaka-bless lang. Kasi dalhin mo sila. Kasi darating ang time, magbilang anghel ang aking anak. O di ba? Mahilig sa mga truck. Mahilig sa mga sa mga pang-engineer na equipment. Hello? Wala naman kaming itinuturo dyan eh. Kada pasok doon sa bilihan ng laruan, ang tinitignan mga truck. Hello? Sabi niya, I will become a driver of that truck, Papa. May mga gusto mo, anak. Ako nagdadala sa kanya si sports car. Anak, ito piliin mo, sports car. Tapos babalik na naman siya doon sa truck. Yun talaga. Kaya, pag pumunta kayo sa bahay namin, puro truck na panggawa ng mga construction. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, hindi aksidente. Bata pa lang ito gusto niya. Pagdating ng time, ang ganda ng church ng Turning Point. Amen? Pagpatayo ka ng maraming Turning Point Church, anak. Hello, are you there? Bring your family. Pastor, di ko nga madala sarili ko eh. Anak ka ng kamote, dalhin mo rin sarili mo. Hello! Amen! Andiyan pa po ba tayo? Next one. Mabilisan. Bring your identity in Christ. Ano dadalhin mo? Ano dadalhin mo? Yung image mo. Kamukha ka ni Lord. Pakitignan uli yung katabi. Kamukha ni Lord o kamukha ng tatay niya? Kamukha yan ni Lord. Kamukha ni Lord yung katabi mo. So kung kamukha ni Lord yan, naandyan si Lord, dalhin mo yung identity mo, huwag mong iiwan. Ibig sabihin, mga kapatid, kung Kristiyano ka kapag linggo, dapat Lunes hanggang Sabado, Kristiyano ka. Dalhin mo. Amen. Hindi yung pagdating mo dito, ang lakas mong makapraise the Lord. Pagdating ng Lunes, nagmumura ka na. Namumulaklak yung dila mo. O pagdating ng Lunes, dalhin mo si
si Lord dun sa company, dalhin mo sa trabaho, dalhin mo sa pamilya mo, ipakita mo si Lord. Kamukha ko si Lord, mga anak. Di ba? Magganyan ka. Kamukha mo si Lord. Di ba? Hindi ganon. Hindi ganon. Amen? Dalhin mo yung karakter ni Christ na meron ka at ipakita mo sa kanila. Because you are predestined to be conformed in the image of His Son. Next one. Nalimutan ko lang, no? Yung isa po is, bring your love to others. Matuto kang magmahal. Hindi ko pala na-send dyan yung picture. Ang mahal mo ba ay yung gusto mo lang mahalin o yung mahal mo ay yung hindi rin ka mahal-mahal? Ngayon, sabi ng Panginoon, mahalin mo yung hindi ka mahal-mahal. Kaya sa church, hindi pwede ang walang pansinan. Dito sa turning point, kung turning point ng buhay nila ito, lahat po tayo dapat dito nagmamahalan. Amen. Walang nagchichismisan. Walang gumagawa ng issues and so and so. Lahat po tayo dito, mga kapatid, pakitignan ng mga katabi, pakiikot ang mata, lahat yan mahal mo. Amen. Hindi yun namimili ka lang ng iibigin dyan. Ito, mapera to, love ko to. Ito, walang pera. Hindi ganon. Ito, mabait to, love ko to. Paano yung isa, salbahe, hindi mo love? Hindi, dapat love mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sabihin mo sa nasa harap mo, I love you with the love of the Lord. Sabihin mo sa nasa likuran mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Love natin ang isa. Love, 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 love. Amen? Love lang. Last na, ito na. Bring your hope in God. Ano dadalin mo? Yung pag-asa. Ang ganda nung sinabi niya dyan sa Galatians chapter 6 verse 9. Nung binasa ko to, naalala ko lahat ng pinagdaanan ko. Sabi niya, and let us not grow weary of doing good. Sino po dito alam mo sa sarili mo, ang dami mong ginawang maganda? Tumulong ka, tapos minsan na impyerna ka, tinulungan mo na, ikaw pa masama. Yung mga ganon. Amen? Ganyan. Sabi niya, let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap. Everybody say, we will reap. Aani tayo. If we do not give up. Sabi niya sa Tagalog, ang ganda ng Tagalog nito, at huwag kayong manghinawang gumawa ng mabuti. Dahil darating ang panahon, aani ka. Wala po akong wallet noon. Hindi po ako nagwa-wallet. Kasi anong karapatan ko mag-wallet, wala namang laman. Hindi ako nagwa-wallet. Amen? Hello? Natutuwa po ako sa Panginoon kasi nagwa-wallet na ako ngayon. Amen. 50 pesos lang yung laman ng bulsa ko noon. Hindi, promise, hindi po ako nagbibiro. Kaya nga ginagawa ko para lang makakain ako doon sa mga mahal ko sa buhay ng mga in-laws ko. Tawag dito, ang ginagawa ko, nagbi-visitation ako. Alas 7 ng umaga, alas 11 ng tanghali, tsaka alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi. Visitation. Kasi bakit? Doon lang ako makakakain. May pakiusap po ako sa inyo. Kapag binisita po kayo ng pastor, hindi po talaga sila mahilig magkape. Nagsiswismis din po sila. Hello? Alam nyo yung dugo ko noon, nananalaytay, puro kape na. Paano kada bisita mo, puro kape. Pastor kape. Hindi naman ako makapagsabi, kapatid, nagmamilo rin ako. Hindi naman ako makapagsabi ng ganon. Amen? Pero alam niyo yung 50 pesos na yun. 50 lang Ngayon masasabi ko, kahit papano may laman yung bulsa. At gusto ko mag-impart. Amen? Gusto ko mag-impart. Ang tanong, gusto ko po magtanong ngayon. Sino ang gusto ng blessing? Amen. Grabe, no?
Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano sabi? Sayang. Di ba? Nag-aabang na. Pumwesto na sa una. Di ba? Kahit papano. Hindi po to not to, ano tawag dito? Not to brag. Not to brag. Ang buti ni Lord. Ang buti ni Lord. Yung biyanan, mami, okay lang po, share ko lang saglit. Yung biyanan ko po, naikikwento sa akin yung mga former story ng buhay po nila, kung paano po yung dating buhay nila. Kung yung nakikita nyo po sa kanila ngayon, hindi po yan yung dati. Grabe, no? Sa tuwing nakikita ko sila, sabi ko nga, Lord, ang sarap magbigay ng magbigay. Amen. Ang sarap maging mabuti. Amen. Hello? Ang sarap maging mabuti kasi aanihin mo talaga. Aanihin mo. Kapag sumunod ka kay Lord, hindi papayag ang Diyos na hindi kanya pagpalain. Hindi papayag si Lord. Itatransform niya into bad things to good things. Ayusin niya. Yung dating pangit ng buhay mo, siyang pangit ko talaga noon. Ang pangit ko talaga noon. Sabi nga, di ba ni Mrs., hindi ko magugustuhan niya si Pastor Eman. Pangit. Pero hindi eh. Pagagwapuhin ka ni Lord. Pagagandahin ka ni Lord. Amen. Hello. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Sabi niya, in a right season, in due season, you will reap. Huwag ka lang mapapagod. Yung iba pagod na eh. Kapatid, huwag ka mapagod. Binilang ko from 2008 to 2025, 17 years na akong nasa serbisyo. Salamat. Sabi ko salamat sa nanay ko. Tinuruan niya ako maging mabuting tao. Hello? Kasi yun ang lagi niya sabi sa akin, anak, di bali nang yung iba ang gumawa sa iyo ng masama. Lagi ka maging mabuti sa iba. Aani ka, anak. Aanihin mo yun. Amen? Hello? Ilan na ang turning point? Meron na tayong turning point Bicol. No? Dalawa na ang turning point Bicol, Pampanga, etong Caloocan. Pinagpe-pray po namin this year. Ipanganak muli ang Tondo, turning point Tondo. Pinagpe-pray po namin yan. Binababad namin sa prayer. At magkaroon po tayo ng turning point Quezon City. Amen, hindi lang dito sa Caloocan. Hello, are you there? Magkaroon tayo ng turning point Pasig. Hello? Turning point South, Caloocan. Amen. May nakakausap na kami. Meron pang nag-message na ngayon inire-reach out ko, turning point Muntinlupa. Hello? Yan po yung bunga ng paggawa natin ng mabuti. Pandemic, namimigay tayo ng pagpapala. Hello? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapapagod. Let's all stand and let's pray.